Hi guys! Kumusta kayo? Kumusta na? Kumusta na ang inyong mga buhay? Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Sa aking mga kababayan na mga OFW, saan sulok ng mundo kayo naroroon. Sana okay kayong lahat. Ayan. So pag-usapan natin ito guys. Etong another tandem. Ayan. Sabi ko sa inyo umpisa na ito sa mga maglalabasan na mga pangalan na tatakbo sa 2028 presidential election. So, kahapon meron akong in-upload na yung kay Robin, no? Sara Robin, yung dupa. Ayan. So, panoorin ninyo guys kung ano ang ano ninyo doon. So, ngayon, ang bago, eto, lumalabas na ito sa social media, meron ng mga nag-post. Ito naman ay Sara Manny, hindi Manny Pacquiao, Manny Villar. Ayan, Duterte Villar. Ayan. So ito guys, pag-usapan natin ito. Posible ito. Alam ninyo, okay yan. Yung sa PDP, no? Sabihin ninyo, paano yan? Merong PDP laban. Nandyan si Go, si Padilla, at saka si Bato. Pwede naman nilang adapin, guys. Inadap nga nila ng last minute itong si Villar at saka si Marcos, Amy. Sa last minute, no, ngayon nang daan na eleksyon, last minute inadapt ng PDP laban si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Ganito kasi yung sistema nito. Kailangan kasi makuha natin yung 56, no? 56% na mga botante na nasa Luzon. Okay? Okay naman itong ating mga idol sa PDP laban, no? Si Bongo meron na yang natanim sa tao, panalo yan. Si Robin marami pang nag-alanganin, no? Marami pang nag-alanganin kay Robin kasi nga bago lang naman to si Robin sa kanyang pagkasenador. 3 years pa lang naman ito siya, no? Maraming nagsasabi, si Robin Padilla walang nagawa, no? Yung mga, kahit sa mga sa post kasi ni Robin sa Facebook, nagbabasa kasi ako ng comment na yung ilan lang naman, hindi naman lahat kasi ang dami-daming mga comment, 1,000 hindi mo na mabasa lahat niya. Kahit nga dito sa aking video, hindi ko na mababasa lahat ng hindi nga ako makareply na. So, maraming si Robin Padilla, walang nagawa, puro lang papugi, kay nagserbisyo lang kay Duterte, hindi nagserbisyo sa tao. Yung ganun ang mga sinasabi nitong mga itong mga bashers ni Robin Padilla. Pero guys, si Robin Padilla marami ng batas yang naipasa, no? Hindi lang alam ng mga bashers, no? Kasi nga, bashers sila, wala silang nakikita na maganda o mabuti o mga nagawa ni Robin Padilla, no? Pero, nananalo pa rin sila. Kasi mas marami yung naniniwala sa kanila kaysa hindi naniniwala. Yan si Kwan. Pag-usapan lang natin yung mga senador na sinasabi na walang nagawa. Si Lito Lapid, may nagawa ba yan? Wala tayong alam kung mayroong nagawa si Lito Lapid. No? Dahil tahimik lang yan si Lito Lapid sa Senado. Pero bakit siya nananalo?
Kasi mayroong mga tao na yung kilala talaga siya sa lugar nila o sa mga malapit sa kanya na mayroon siyang ginawa or mayroon siyang na mga natulungan or dahil lang ba sa nakikita siya palagi dyan sa TV, dyan sa Batang Quiapo, doon sa yung sa mga ano ni Coco Martin, di ba? Diyan mo makikita si Lito Lapid. O binoto sila ng tao, nanalo pa rin siya, di ba? Mas mataas pa nga yung boto niya kay Amy Marcos, ha? Oh, di ba? Bago ninyo sabihin yan kay Ruben Padilla na walang nagawa, ay sabihin din ninyo diyan kay Lito Lapid muna kung ano bang nagawa niyan sa ilang dekada. Si Ruben Padilla bago lang yan, bagong senador yan, 3 years pa lang yan. I-compare ninyo diyan kay Lito Lapid, ilang taon na yan. Oh, si Bong Revilla, ilang balik-balik na yan dyan sa Senado. Oh, si Tito Soto, ilang beses na yan, tumanda na yan, pabalik-balik yan sa Senado. Si Ping Lacson, oh, di ba? Ito kasing ibang mga kababayan natin, no? Nag-ano lang, basta lang may masabi. So ngayon, dito tayo kay Manny Villar. Okay. Ito, posible ito guys. Posible talaga ito. Etong si Sara at saka si Villar na magtandem. Tingnan lang natin, no? Pero pagdating sa pag-file ng mga kandidatura ngayong 2027, balikan natin itong ating video, no? Kung itong lahat ng video na ginawa ko patungkol dito sa mga tandem-tandem na ito, balikan natin kung sino talaga ang magkatotoo dito. Guys, talagang mayroong magkatotoo dito, no? Meron talaga. So, dito kay Villar, kayo, ano sa tingin nyo? Kilala na ito guys. At ito, partido ni Manny Villar ay ito din ang partido ni Cayetano, ni yung babae. Sino bang pangalan nun? Ni Cayetano, yung babae. At saka ni Camille at saka ni Amy Marcos. So, di ba, nalusot sila tatlo? Nanalo sila tatlo, di ba? Oh, yun yung partido yan ni Manny Villar. Oh. So ngayon, di ba sabi ko dun sa isa kong video, baka itong partido ni Manny Villar wala silang kandidato sa pagkapangulo. Di ba yun ang sabi ko? Pero sa nakita ko ngayon na mga post na ito posibleng magtandim ito. So meron. So ito yung bagong alyansa. Sabi ko sa inyo ito ang bagong alyansa. Ang mga alyansa, ang mag-alyansa na naman ngayon dito na naman sa partido ni Vice President Sara Duterte. Ito, mag-alyansa na naman ito. Baka itong PDP laban, mag-alyansa itong partido ni Manny Villar sa PDP laban. So kung mag-alyansa ito, so si Sara at saka si Manny Villar ay suportahan na itong dalawang partido or meron pang mga ibang partido na makipag-alyansa dito, yung mga tatakbong senador, posible. Isa lang ang suportahan nila. Tandem lang ni Sara at saka ni Villar. Duterte Villar. Yun lang ang suportahan nila sa mga iba pang mga partido. Magkaiba-iba man yung senador na maglaban-laban, pero sa presidente at saka sa vice-presidente, isa lang suportahan nila, Duterte Villar. Ganon ang sistema dyan guys, no? Kung sakali na pero ito guys, nakita ko posible din ito. Kasi kung pareho
pareho ang presidente at saka vice presidente sa isang partido. Ano kasi, oo, Mindanao makuha natin, Cebu makuha natin, pero sa Luzon medyo mahirapan tayo. Ganon yun. Kaya kung nakita ninyo guys, kada eleksyon sa presidente, hindi talaga magkasama ang nanalo sa isang partido. Pansin ninyo, magkaiba-iba talaga yung mga nanalo, no? Kasi ang ibang partido makipagtandim talaga sa ibang partido para makakuha sila ng boto, lalong-lalo na sa Luzon, no? So ngayon kung katulad ng 2016 ang tumakbong Pangulo si Tatay Digong. Sinong kinuha niya na vice? Si Cayetano, no? Ang ano kasi doon para makuha yung mga botante din sa Luzon. Doon sa katulad doon sa lugar sa Taguig. Kasi sa Taguig man yan si Cayetano. So doon yung mga ano nila doon sa lugar nila makuha din ni Tatay Digong yung boto, yung ganon. Then kasi kilala naman si Cayetano sa sa parte ng Luzon. So tapos ang part naman ni Tatay Digong kilala sa Mindanao at sa Visayas, hindi lang siya masyado kilala sa Luzon, no? Kaya nga kailangan kukuha ka ng partner mo sa Luzon. Kasi guys, ang malaking talaga sa boto is Luzon, no? Kasi malaki ang Luzon. 56% ang diyan boto. Sumunod ang Visayas, ang Cebu, at ang Mindanao, no? So kaya pag presidential election, kailangan talaga na kukuha ka ng iyong tandem ay galing sa Luzon. Tingnan ninyo yung 2022, di ba? Wala talagang makuha si Bongbong Marcos na kanyang magiging tandem. Kasi ang istorya guys, Vice President sana lang ang takbuhan ni Bongbong. Si Inday Sara sana ang tatakbuhin nila na presidente. Kaso lang nga ayaw ni Inday. Ayaw ni Inday, kaya binigay niya kay Bongbong yung pagkapangulo hanggang napauo siya sa bise. Ganon yun. Bakit si Inday ang giano nila talaga? Kasi para makuha nila ang boto sa Mindanao at saka sa Visayas. Ganon. Kasi ang pamilya kasi ni Tatay Digong galing Visayas, galing Cebu, Leyte. Doon yung galing si Tatay Digong, pamilya niya. Hanggang lumipat sila sa Davao, hanggang doon na yung nila. So, kaya nila si Inday para makuha nila ang Mindanao at saka Visayas. So ngayon, maganda talaga yung tandem nila at saka yung nila talaga is unity team. Kaya nga nanalo sila nag-landslide sila. So ito, Duterte Villar, sa tingin ko manalo din ito pag matuloy, no? Kasi malakas at saka wala namang yan si Manny Villar. Tumakbo na ngayon din pangulo noon, no? Pero hindi din nanalo, no? Naalala ko pa noon yung mga tarpulin ni Manny Villar doon sa amin sa Mindanao. Sa mga kasi maraming pira yan Kaya kahit mga barangay-barangay meron siyang tarpulin, no? Meron siyang mga picture ganun, mga tarpulin. Meron talaga yan si Manny Villar. Anong year yun tumakbo siya? Hindi ko na maalala. Pero naalala ko lang, nakita ko talaga yung mga niya sa mga kalsada, no? Kahit sa mga maliblib na lugar, doon sa mga barangay, meron talaga siyang tarpulin. Kasi meron talagang mga tao, dahil nga maraming pera,
So, meron kang pangbayad, pangsahod sa tao na magkabit ng iyong mga kuwan. May mga bayad dyan eh. Hindi mo mautusan mga tao ngayon walang sahod dyan eh. Oh. So, eto, pag ito ma-partner ni Inday Sara, kasi alam niyo guys, ang PDP Laban, wala talaga yan silang makinarya, lalong-lalo na sa pera. Kasi nga, hindi katulad sa administrasyon na meron maraming pera. Oh. Saan kukuha ang PDP Laban? O ano lang yan, kung merong tutulong sa kanila, yun lang yun, sariling bulsa nila. Yung mga sariling pera nila. Okay yung mga dating senador, katulad ni Go, ni Bato, ni Robin, kaya meron na yan silang mga sariling pera kasi may mga sahod man yan sila. No? Kaya meron talaga silang mahugot kahit papano, pang tarpaulin, pang t-shirt, ganon. Pero, pag pag magtandem ito si Sara at saka si Villar, hindi sila mahirapan. Hindi sila mahirapan guys sa mga pang tarpaulin, mga t-shirt, ganon, mga rally-rally, no? Kasi yung rally-rally guys, magastos dyan, no? So, hindi sila mahirapan. Kasi, mayaman naman ito si Manny Villar. Marami mang pera yan, no? So, yun guys. At saka, kilalang mga negosyante yan. Kilalang negosyante. Kilalang mayaman sa Pinas. Marami ding mga negosyante ang mga tutulong dyan. Marami ding suporta yan. Maraming magsuporta dyan. No? Kaya, isa ito. Posible ito, guys. Meron ako mga nakikitang mga comment na ayaw nila kay Manny Villar, ganon. Pero pag majority, pag mag-ano na talaga, mga panya na, magsalita na si Inday Sara, yung mga ganon, depende yan kay Inday. Depende yan sa kanyang pag-approach sa tao. Kasi yung mag-eleksyon kasi para kang parang negosyo yan, para kang nagbenta ba. Nagbenta ka ng gulay o ito masarap ito, ganito, matamis itong mangga na ito. Parang ganon. Kaya i-approach mo yung tao. No? Di ba? Ganon. So, lahat naman politiko, may mga issue yan eh. May mga bagahe. Ano bang bagahe nito ni Villar? Ito nga pinagpukol kay Camille itong about sa tubig. Kung mga ano-ano pa. Yung mga negosyo nila dyan ng mga patubig, walang tubig. Yun. Pero, masolusyonan lang naman yan eh. No? Kulang lang sa yan, follow up. Kasi siguro sobrang kabisihan sa daming negosyo, hindi na maasikaso. No? So, yun lang guys. Yun, abangan natin. Marami pang lulutang. Marami pang mga lulutang guys na mga tao na tatakbo at gustong makipag tandem kay Inday Sara, no? So, ito, lang naman ito kasi ginawaan ko lang ito ng video kasi nga may nakita akong mga post na Duterte Villar sa 2028 kaya ginawaan ko na ng video, no? Kasi posible talaga naman, no? I-analyze natin, posible talagang anuhin ito ni Inday Sara. Kasi si Isko, hindi pa tatakbo yan si Isko. No? Si Isko Moreno, yung mayor sa Maynila. Hindi pa yan siguro tatakbo kasi kailangan niyang ayusin pa yung Maynila. Malaki pang problema dyan sa Maynila na kailangang ayusin. No? So, kailangan ayusin muna ni Isko yung Maynila.
kung mayroon man siyang planong tatakbo pagka Vice President o pagka Presidente ulit. Tumakbo kasi siya noong 2022. So, yun. Yun ang mga posible, no? Posible na tatakbo sa 2028. So, yan, maganda yan. Pag mag-ano yan talaga, alyansa talaga yan. Alyansa yan, PDP Laban at saka ang Nationalista Party. Itong kay Villar, posible yun. Sabi ko sa inyo eh. Oh, kay Marcos nga, 5 nga nag-alyansa sa kanya eh, partido. Pero wala, yung sa kanya tuloy ang hindi nanalo. Pero yung mga nakipag-alyansa sa kanya, nanalo naman ng iba. Oh. So ngayon, 2028, dito na naman ang alyansa. Dito na naman ang maglilipatan na yung mga alyansa. Dito sa kampo ng mga Duterte. Ganon lang yun, guys. Ganon lang yung takbo sa politika. Oh. So, hanggang dito na lang. Abangan natin sino pa ang susunod na mga lulutang. Gagawaan na naman natin ng video. Bantayan natin ito. Bantayan natin ang eleksyon na ito, guys. Ha? Bantayan natin sino ang mga maraming alyansa. Sino ang mga maraming kandidato pagka-senador ngayong 2028. Nako, di ba? Sino ang makomplito ng 12? Sino ang mag 12-0? Wala. Hindi natuloy yung 12-0 nila. Wala, malabo. Yung kandidato tuloy niya na 0. Walang nanalo. Pursang araw na yan. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.